Ayan, isang mapagpalang hapon ng Sabado sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kalingap. Ayan, akit tayo sa may grotto dito sa amin, dito sa aming lugar dito sa Plaza Aldea. Ito yan, may grotto rito sa amin. Kaya lang ano na siya, hindi na siya maganda, hindi katulad ng araw ng mga bata pa kami. Nawala yung, kasi yung pinakaparang ano ni, pupunta ko rito at nandito yung mga kapatid ko, kapitbahay. Magwawali sila dito sa ano, sa grotto, bayan yan, para bang ano, penitensya. Para bang ano, yung tawag din yung panata ba yan. Ayan, sandang ko sila dyan sa taas sila. Ano rin to, matarik, ano rin tong lakad pag baguhan ka, mahingal ka rito. Matagal na itong grotto ito, 1966 pa ito. September din ang buwan, September 7 pa, ka-birthday ko pa. Tingnan ko nandito eh. Nabasa ko dito dati eh. Nawala na eh. Dati sa isang step nakasulat yun eh. Hindi na kasi ito eh. Nirenovate na dati ito ng ano, local government. Sinabasag itong mga hagdan na ito. Kaya tinapaltapalan yun eh. May mga bungi-bungi. Ayun sila. Si Mama Mary na lang ang naiwan eh. Dati sa areang to, ayan, meron dyan yung kay Jesus Christ na ano, malaking krus. Yung nabagsak na, nalis. Ang natala na lang, ipinakang grotto. Ayun. Ayan, si kay Mama Mary. Ayun nga na, may naglalaro dito mga tiga rito. So, pasahin natin yung mga nagwawalis. Ayan yung bayan. Ayun. Nakakabayaan sa baba. May CR naman dito, kaya lang dinadalhan pa lang tubig to ng ano, ng munisipyo. Ewan ko lang sa ngayon kung na-maintain pa. Meron naman naglilinis dito, kaya lang ano, sinasanayan na ng aking mga kapatid din, kaibigan nila na ano, na maglinis dito sa grotto bilang isang mananampalataya. Parang ano na yan, panata na walisin to pag ano, yung madumi. Pero hindi naman madumi kasi ano, meron naman taga nagwawalis, kaya lang siyempre mga paligid puro utog, punong kahoy. Kaya ayan, mga dahon to yun. Ito kapatid ko si Pedro, ito ay ano, ayaw magpakuha ng camera, tahimik muna tayo. Ayan, ayun, nakapaligid siya. Tanggal yung ano, mga damo-damo. Tapos yung ayan, dito na si Luz, ang lapas din yan. Ito si ano, si Magdalena ba tawag dito? Si Magdalena. Anak ni Luz, yan, kalyelo si Liam. Si Liam, so ayan o, mawalisin nila, madumi o. Ayan o, mga ano, mga damo-damo na. Ito yung aming kapitbahay, mga kababata ng aming ano, mga kuya. Ayun yung bayan, ayun. Ayan yung Laguna Lake, ayan. Ayan o. Dito dati nakatayo yung kay Jesus Christ, ayan, sa lugar na yan. Maluwag siya dati oh.
Diyan dati yung mga ano, namamanata ano, sa iba-ibang bayan nang gagaling. Dito dati. Kasi yung kung nakikita nyo yun, yung pinaka ng grotto. Meron dito ganun kalaki dyan dati. Kung nakikita nyo yung area yan, yung pinaka-ibabaw niyan dati. Meron ganun. Pinakang bubong yung pinakang grotto. Ito pinakang to. Yan, may mga ganyan dati yan lahat. Yan. Ito lugar na ito. Ayan lang, bumagsak. Ito lang ang naiwan. Itong pinakang pader. Ito yung pinakang bubong. Bumagsak siya. Ayan, yan ang itsura na lang yan sa ngayon. Itong pinakang grotto na ano. Yan. Ito nga dati pinakang poste kung hindi ako nagkakamali. May mga bakal yun. Yan lalaki. Pero bumagsak siya. Ganyan kaluwag dati ito. Kaya dati talaga maraming namamasyal dahil nagaganda noon. Pero ngayon dahil nga sa matagal na pa nahulog dito, hindi na nagawa yung pinakaparang building. Napabayaan na kasi ano, binigay na ng may-ari ito sa ano, dinonate na sa local government ng Tanay. Kaya Tanay municipal na may hawak ito, local government. Binigay na ni Di Castro itong grotong ko. Kaya lang hindi masyadong napapaganda. Kaya hindi masyado matao. Hindi katulad ng araw. Wala ibang pasyalan kung dito. Sa ngayon napakarami mapapasal dito. Yung Regina Rica, lalo na yun. Napakaganda sa may parking Sampaloc. Ayan lang, kay Mama Mary. Ayan. Yung araw, makwento ko lang sa inyo, hindi naman sa kalokohan o kapasusan. Nandito tayo sa tahanan ng Diyos. Ayan, may mga santo pala rito. May mga rebulto. Ayan. Dito dati nung araw to, sa loob nito. Ayan. Dito, sa mga lugar na ito, yan, nung araw dyan. Yan, nakita nyo. Yan. Tsaka sa area to. Yan. Pero dito nga mga nagde-date, mga dayuan, mga tigabayan. Kami naman yung araw nandito. Dito kami sa ibabaw. Nagtatago kami. Hinihintay namin yung mga pupunta rito dati. Sinisilip namin dito sa lugar nito ito. Dati kasi dito ganito kalaki. Dati. Hindi dati ganyan kalaki. Dati ang bukas yan. Yan, maluwag ang bukas yan, di ba? Ayan. Parang pakuweba. Dati maliit lang yan. Dadapa kami dyan sa bubong na yan. Pinakaibabaw. Kikita na namin mga tao dito. Ayan. Mga naglalampungan siya. Nakikwento ko lang naman. Nung kami mga bata pa. Yan, yung pinakagroto rito sa amin. Sa baba ng hagdan ito, kabilang karsada. Andun, halos katapat nito yung aming lugar, yung aming lote na magkakapatid. Yung pinakang compound namin. Doon sa inukwento ko sa baba, ganyan dati lahat. Yan, may ganito dati lahat. Sa hapon nung bumagsak, hindi na pinagawa. Yan, ito na lang ang naiwan. Yan. Kay Mama Mary na lang yung naiwan. Bumaba na tayo dito. Ayan. Ayun sila. Ito, nagtayo pala na maliit na court dito yung mga tiga rito, yung mga bata rito. Ayun sila, yung taas. Ayan, dito sa kawayan to, ayan, may pinutol yung kuya ko tsaka yung kanyang anak. Ilang araw na hindi nila makuha-kuha. Kaya tayo napakitin dito para tulungan. Hintayin ko siya dito. Kasi nga mayroong sakit sa puso yun, hindi siya pwedeng mamersa. Kukuha tayo dito ngayon. Hihilahin natin yung nakatumba rito. Nandun sa pinakalikod ng kawayan yun, pinutol nila. Tingnan natin kung nasaan. Pamangkin ko, bumalad. Ayan na pala, hinihintay ko dumating. Ayan ang view.
to. Ayun, ang aming kapitbahay. Yan, kasama ng mga kapatid. Nagwawalis sila. Ito yung hinihintay natin. Nandito na si kuya ko. Yan. Yan, nakablo. Yan, makakap na siya. Tulungan natin ngayon na kunin yung kawayang hindi niya makuha kasi ano sila, magtatayo sila ng ano, meriendahan, kainan, nakang hanap buhay. Nasa kawayan siya, sabi mo? Yan, wala na, makunat na yan. Ilang araw na, matigas na yan eh. Ayan, puntahan natin. Ito ang pinakang mahirap kunin, kawayan. Pero ang araw, mga bata pa kami. Hanap buhay namin to. Limang uwan ng kawayan. Mura lang ng araw, parang tatandaan ko 50 lang. Ayan. May tali pa pala ito kanilang ano, kawayan na dito. Ayan o. Ayun. Ito isa. Patali pa siya. Nagkukunin ngayon. Ayan. Dati ng putol, try namin ano putulin. Putulin lahin ng dalawang to. Ayan. Kukunin natin. Ayun. Ayan. Dalawang araw. Tara, diyan muna kayo. Si ano, Brother Edward T. ng Kalingap. Buti punta siya rito para matulungan ako. Kasi naubos yung aming lakas kahapon. Naabot kami ng alas 12:30. Tinapos kami sa lakas. Sabi ko, iwanan na yan. Putulin. Sa siyempre, matagal na kaming hindi nagaganito. Parang panibagong ano uli. Pag-aaral ng pagkuha ng kawayan. Mahirap talaga yung mayaman eh. Kaya ang mga mahihirap, akala nyo madali lang yung ginagawa. Tapos ang mura-mura ng upa. Ito eh, kung alam lang yung pagkuha, boys boy, tingnan nyo yung aming pagkuha. Oh, para makakuha ka po sa kawayan, ganyan po yan. Kailangan linisin nyo po yan. Kung gusto mo makuha na mahaba yan, ganyan po paglilinis hanggang pataas. Ito, mabigat. Paglilinis lang po nito, inabot kami bali 2 araw. So, mahirap to. Malaki. Mura. Hindi, ano na lang. Natin kung mabatak pa to. Dapat ito mga 3. Mabigat na ko. Hindi, ano, tatalian ko. Kaya na yan. Natuyo na yan, teka. Kuha ko ng panali. Patayin mo na ito. Patayin ko. Ayan, hinila ni Edward T yung aming pinutol. Buo po yan, haba po yan. Nasa ano po yan, 50 feet. Kaya, hakatin ko. Talagang Kabaya. 1, 2, 3. Ayan, ayan. 1, 2, 3. Ayan. Nagulit na natin. Nahirapan sila nung anak niya kasi ano, hindi sanay sa gantong trabaho yun. Yung laki ng ano yun, yung bang sa longga po. Walang mga gantong gawain. Kaya, tsaka ano, matagal na, 3 araw na. Kaya medyo natuyo ng konti yung mga sanga. Naging madali ang paghila. Ayan, dyan muna kayo. Tilahin nyo din namin mamaya. Kuha rin natin mga kalingap. Ayan, ayan siya. Tignan nyo kung gaano naman siyang kahaba. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. Hinila natin. Ang tagal na nila yung hindi nakuha. Tinulungan natin kasi nga hindi sana yung anak ko. Tapos siya naman may sakit sa puso kaya ayun ganun. Ayan siya. Ayan, nakuha natin haba. Ayun.
siya. Ang dalawang putol niya tuloy. Yan. Maraming salamat sa mga sumusubaybay sa aking YouTube channel. Pagtsagaan ninyo itong upload natin. Wala tayong pang chat sa mga oras na ito. Kaya ito muna. Yan, maraming salamat sa inyo, sa mga sumusuporta, mga kapwa YouTuber, sa mga viewers, mga subscriber. Yan, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat pala kay Engineer Junior Ponil. Chapel nung ipromote mo ako, mga sir, engineer. Nagkaroon tayo ng karagdagang 40 subscriber. Maraming salamat. Maraming salamat kay Junior Ponil. Sana po sumusuporta kay Junior Ponil. Sana po patuloy niyo pong suportahan ang aking YouTube channel upang lumawig po yung aming pagtulong katulad ng nais mangyari ni Kuya Bal. Pero hanggang ngayon naiiwan si Kalingap Edward P na 3 years na itong May bilang isang Kalingap partner pero walang revenue regular. Maniwala kasi hindi, sapol noon naging revenue lang natin tatlong beses lang po. Ang una po September, tapos February, tapos sumunod po yung December nakaraan. Yun lang po. Simula po tayo na bilang isang Kalingap partner, isang charity vlogger na Kalingap. Sana po supportahan niyo po yung aking YouTube channel upang makatulong pa po ako sa mga tao nangangailangan. Kita naman po natin yung mga ating inakit sa mga kabundukan, sa mga katutubo. Sanay po tayo kasi itong lugar namin na yan, bulubundukin din. Katulad yan yung kawayan yan, di ba? Hindi simple lang para sa akin kasi dati natin ginagawa yan ng mga bata pa tayo. Sana po patuloy niyo po supportahan si Kalingap Edward T para magkaroon naman po ako ng regular na revenue. Maraming salamat sa inyo. Shout out Kuya Bal sa buong team. Napapanood ko sila sa Hong Kong. Maganda yung mga lugar na pinupuntahan nila sa Disneyland. Maganda. Yan. Sana isang araw mapasama rin ako sa mga nila out of town na trip pagka tayo nagkaroon ng revenue. Hindi, siyempre pagtulong muna ang ating unahin. Ngayon kung sapat na, bakit naman hindi? Para naman tayo makarating din sa ibang mga lugar. Kaya maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang. Bye bye. God bless po.